Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging uliran sa pagmamalasakit sa kapwa ang paring si San Juan Maria Vianney, pakundangan sa kanyang huwarang pamumuhay at pagdalangin, mapagmalasakitan nawa namin ang kapwa-tao alang-alang sa pag-ibig ni Kristo, para sila'y aming maakit sa iyo at kaisa nila ay aming marating ang kaluwalhatian mo sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Ipahayag mo sa mga Israelita ang mga pistang itinakda ko. Ipagdiriwang nila ang mga banal na pagtitipong ito, at magkakaroon sila ng banal na pagpupulong. Ito ang mga pistang itinakda ko. Ang pista ng Paskwa, na gaganapin sa gabi ng 14 na araw ng unang buwan. Kinabukasan ay pista ng tinapay na walang lebadura. 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang lebadura. Sa unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon. Huwag kayong magtatrabaho. 7 araw kayong maghahain sa Panginoon ang handog na susunugin. Sa 7 araw, muli kayong magtitipon. Huwag kayong magtatrabaho." Sinabi pa ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo rin sa mga Israelita na pag naroon na sila sa lupaing ibibigay ko sa kanila, tuwing anihan ay magdadala sila sa saserdote ng isang bigkis ng una nilang ani. Ito ihahandog niya para sa inyo, kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Mula sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga, araw ng pagdadala ninyo ng bigkis na ani, magpaparaan kayo ng 7 linggo. Ang 50 araw ay tatama sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Sa araw na iyon, magdadala kayo ng handog na pagkain. Ang 10 araw ng 7 buwan ay araw ng pagbabayad sala. Magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon. Sa araw na iyon, mag-aayuno kayo at mag-aalay ng handog na pagkain.
Mula sa 15 araw ng 7 buwan, magsisimula ang pista ng mga tolda. 7 araw ninyo itong ipagdiriwang. Sa unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon at huwag kayong magtatrabaho. 7 araw kayong maghahandog sa Panginoon ng handog na pagkain. Sa 8 araw, magtitipon kayo upang sumamba at mag-alay kayo ng handog na pagkain. Araw iyon ng pagsamba, kaya huwag kayong magtatrabaho. Iyan ang mga pistang itinakda ng Panginoon, ang mga araw ng inyong banal na pagtitipon. Sa mga araw na iyon, magdadala kayo ng handog na susunugin, handog na pagkain, at handog na inumin ayon sa takda ng bawat araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Umawit sa saliw nitong pandereta, kasabay ng tugtog ng lira at alpa. Hipan ang tambuli tuwing nagdiriwang, kung buwan ay bagot, nasa kabilugan. Masigla nating awitan ang Diyos na kaligtasan. Sa bansang Israel, ito yaong utos, batas na ginawa nitong Diyos ni Jacob. Sa mga hinirang, ang utos di ito nang sila'y ilabas sa bansang Ehipto. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ang Diyos ay huwag mong paglingkuran, Diyos ng ibang bansay di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo, ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ay kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon, Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito at ayaw nilang kilanlin siya? Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay iginagalang kahit saan liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo. Noong ako po ay nag-aaral ng diretsyo o batas, meron pong isang sinaunang batas sa Kastila na ang sabi, que no se ordene a un hombre que es feo. Yung po'y subjunctive mood. Ang subjunctive mood po ay ginagamit natin kapag tayo nagdadasal. Masidhing damdamin, masidhing panghingi, malalim na pagdarasal. Que no se ordene a un hombre que es feo. Sa Tagalog ay mas magandang pakinggan kaysa Ingles sa tipong dasal, huwag nawa sanang maging pari ang isang lalaki na pangit. Huwag nawa. Hindi sinabing bawal, kundi ang sabi, huwag nawa sanang maging pari
ang isang lalaki na pangit. Feo sa Kastila. Feo ay pangit. Pag babaeng pangit, Fea. Kaya yung palabas, Betty la Fea. Si Betty na pangit. Pero sino sa inyo ang nakapagsabi na ang pangit ng paring iyon? Wala. Kapag nakita nyo ang pari na nagbibinyag, ang sabi nyo agad, ang pogi ni Father. Kapag nakita nyo si Father na nagpapakumpisal, ang sasabihin nyo, ang gwapo ni Father. Kapag si Father ay nagmimisa, ang sasabihin nyo, saksakan ng gwapo ang paring ito. Wala talagang naging pari na pangit. Sapagkat ang pari, kapag nagdiriwang ng sakramento, ang nagdiriwang ay si Kristo. Na kapag nakita mo ang pari na naruroon sa altar, kapag nakita mo ang pari na nagbibinyag, kapag nakita mo ang pari na nagpapakumpisal, kapag ang pari nakita mo na nakikipag-usap sa mga tao para pagaanin ang kanilang loob, palakasin ang kanilang pananampalataya, si Kristo iyon, hindi yung pangit na lalaki. Si Kristo. Kaya yun ang laging ipinapaliwanag sa mga tao. Bakit kailangan ko pong ipagdasal ang pari? Sapagkat siya ang nagiging daan para dumaan ang mga biyaya ng Diyos. Hindi mo tinitingnan ang kanyang pagkatao, sapagkat kapag tiningnan mo kanyang pagkatao, siya'y pangit, siya'y nakakalbo, siya'y matanda na, siya'y mahabang magsermon, paulit-ulit ang sinasabi. Pero kapag nakita mo ay si Kristo, uupo ka diyan at magpapasalamat ka sa Diyos. Kapag nalaman mo na ang pare ay magaling magsermon, nasa mabuting balita ang sagot. Tinanong, saan nanggaling ang kanyang karunungan sa kanyang pagsisermon? Iisa ang sagot, sa Panginoon. Saan nanggaling ang kanyang mga salita na nakapagpagaan ng loob? Iisang sagot, sa Panginoon. Kaya ipagdarasal mo siya sapagkat siya ay para sa Panginoon. Nakatulad mo rin na kaya ka bumabait, kaya ka nakakatulong sa kapwa, kaya ka nakapagbibigay sa iba dahil galing yan sa Panginoon. At kapag tinanong ka ng mga tao, bakit ganyan ka kabait? Bakit ganyan ka mapagbigay? Bakit kinakaya mong problema sa buhay? Iisang sagot, sapagkat yan ay galing sa Panginoon. At sa iyong pagsimba, ipagdasal mo na ang pari na galing sa Panginoon ay nagdadala sa iyo ng mga biyaya na galing sa Panginoon. Ang lahat po ay magsitayo. Tinanggihan si Jesus ang sarili niyang mga kababayan, may pananalig dating tanggapin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ang tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magpahayag ng salita ng Diyos na may katapangan at may pananalig na isabuhay ito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magpalakas sa maalab at walang takot na pagpapahayag ng mensahe ng Ebanghelyo sa ating tahanan at kapitbahayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga misyonero naway maging mapagtiis at huwag manghina ang kalooban sa paghahasik ng mensahe ng Diyos sa mga lugar na hindi pa tumatanggap nito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang na may kapansanang mga anak, ang mga nag-aalaga sa matatanda, at lahat na nagdurusa sa kanilang tahanan o sa ospital, naway maging mga tahimik na ehemplo at saksi sa pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namimighati sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay, naway kalingain ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos, Ama sa langit, nananalig kaming nananalangin sa iyo, napakinggan mo ang aming mga mithiin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ng mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama na makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan Maria Vianney ipinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel sa awit ang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon na pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kayo magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Melry naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagitapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ng Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ang lahat po ay magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama na ipagmahal, gawin mong lubos kaming nagsipakinabang ay lubos na makasunod kay San Juan Maria Vianney sa pagkauliran sa katapatan sa iyo at pagmamalasakit sa kapwa-tao sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.